Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao and the whole wide world. Araw ho ng Miyerkules, June 25, 2025, narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong headlines, presyo ng krudo sa world market bumaba na. DOE aapila sa mga kumpanya ng langis na wag mo nang ipatupad ang ikalawang yugto ng oil price hike. Unang batch ng mga OFW na nirepatriate sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East dumating na sa bansa. ICC prosecutor pinababasura ang hirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release. Resolusyon na humihiling na mapauwi ng Pilipinas si dating Pangulo Rodrigo Duterte hindi tinanggap ng Senate Bills and Index. Pagwasak naman sa higit 8 bilyong pisong halaga ng floating shabu. Iniutos po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga opisyal ng BARM pinagsusumite ng courtesy resignation. Sa Metro News po natin, 14 na taong gulang na lalaki sugatan matapos masangkot sa gulo sa Wata Wata Festival sa San Juan City. Sa technology news, mga electric bus malapit ng pumasada sa Subic Bay ngayong 2025. At sa lifestyle news naman natin, Filipiniana collection na dinisenyo ni Filipino designer Michael Leyva tampok sa Expo 2025 sa Osaka. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa, pumanaw ang legendary music icon na nagpasikat ng mga kantang Beat It, Thriller at Billie Jean. Sino po siya? Alamin. At sa balitang kakaiba, isang puppet na imbitahan magbigay ng speech sa graduation ng isang universidad sa Amerika. Alas 6:41 ng umaga, kami ho yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagad live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Mga ka-music, inanunsyo po ng Department of Energy na bumaba na ang presyo ng krudo sa world market. Ayon kay DOE Officer in Charge Sharon Garin, kahapon ay bumaba na sa $69 per barrel ang presyo ng krudo sa world market na malayo sa triggering factor na $80 per barrel para maipamahagi na ang fuel subsidy. Yesterday, it was on the high 70s. Ngayon po, nasa 69, bumalik siya. Siguro dahil sa mga proclamations ng President Trump and all the ongoings in the conflict of Iran and Israel. Ang epekto niyon, kumalma na yung industriya, there's less speculation. So it went down to 69 as of this morning. So that's good news for everyone. And pero kahit may good news tayo ngayong umaga, ang utos pa rin ng presidente is we make sure that we protect the Filipino people from the impact of the oil price hike. Kaugnay po nito, ipinaubaya na ng DOE sa Department of Transportation o DOTR ang pagpapasya kung itutuloy ang pamamahagi ng subsidiya sa mga apektadong sektor. Sa ngayon, anya inaayos na ng DOTR ang listahan ng mga makikinabang sa fuel subsidy at kung magkano ang matatanggap ng bawat benepisaryo sakaling ipatupad ito. Now, when will that be distributed? If it goes down or goes up, I would rather have the OTR announce that kasi nagmi-meeting pa nga, hindi ko alam kung ano pa nangyayari sa meeting. Pero I think nililinis pa nila lahat ng logistics, ang kung ano yung paano babayaran, paano i-distribute, sinong tatanggap. Those are things that are still being discussed with the OTR. So, kung tuloy siya or hindi, I think they will decide on that sometime soon. Samantala, makikipagpulong naman ngayong araw ang DOE sa mga kumpanya ng langis para iapila na wag mo nang ipatupad sa Huwebes ang ikalawang yugto ng hinating taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ito ay kasunod ng pagbaba sa $69 per barrel ang presyo ng krudo sa world market.
Sinabi rin ni Garin na ipapakiusap nila sa mga kumpanya ng langis na huwag mo nang ipataw ang kalahati ng taas presyo at hintayin muna ang magiging galaw ng presyo ng langis sa world market. 774 Balita Ngayon. Dumating na sa bansa ang nasa 31 OFW na bahagi ng unang batch ng mga Pinoy na repatriate sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Kabilang sa mga dumating na OFW at ay 26 mula sa Israel, 3 mula sa Jordan at tag-isa mula sa Palestine at Qatar. Kasama ng mga nasabing OFW sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, ang 26 na OFW ay makatatanggap ng pinansyal na tulong na tig 75,000 pesos mula sa OWA at DMW na kabuang 150,000 pesos. Habang 5 OFW ay makakakuha ng normal na assistance mula sa nasabing mga ahensya. Samantala, inihayag ng DMW na umabot na sa 311 ang bilang ng mga Pinoy sa Israel na nagpahayag na ng kagustuhang makabalik ng Pilipinas. Samantala, gobyerno hindi dapat magpakampante sa tensyon ng Iran at Israel. Narito po report ni Conde Batak. Nanawagan si Senator Rhys Hontiveros sa pamahalaan na huwag magpakakampante sa gitna ng tensyon ng Iran at Israel. Ito'y kahit pa inanunsyo ng Estados Unidos na nagkasundo ang dalawang bansa para sa ceasefire o tigil putukan. Iginito Hontiveros na kailangang maghanda pa rin ng gobyerno ng mga hakbang para mapangalagaan ang mga OFW sa rehiyon. Anya, milyong-milyong mga Pilipino maaaring maapektuhan hindi lang sa Iran at Israel kundi pati na rin ang mga kababayan sa gitnang silangan. Mahalaga pa ring tiyakin ng DFA at DMW na may malinaw na contingency plan at sapat na resources para sa malawakang evacuation, transportasyon at pag-aalaga sa libu-libong OFW sakaling kailanganin itong gawin. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Alas 6:45 po ng umaga, Palasyo, tinawag ho na pro-China si Vice President Sara Duterte matapos questionin ang foreign policy ni PBBM. Chanel Salazar sa detalye. Chanel. Bumuelta ang Malacanang sa pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa foreign policy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang rally sa Australia, sinabi ni VP Sara na tila pinapabura ng gobyerno ang isang foreign power at pinayagan pa umano ang pagpasok ng kanilang missile sa bansa. Ang tinutukoy ni VP Sara ay ang Typhoon missile system mula sa Amerika na idineploy sa Pilipinas noong unang quarter ng 2025. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi na ikinagulat ni Pangulong Marcos ang naging pahayag ng Vice Presidente dahil matagal nang kilala ang pamilya Duterte bilang pro-China. Taliwas kasi anya ang kanilang posisyon kay Pangulong Marcos na pro-Philippines. Una nang kinontra ng think tank na Stratbase ang banat ni VP Sara sa pagsasabing walang pinapanigan ng Pilipinas at sa halip ay pinaiiral ng administrasyon ang principled diplomacy at rules-based approach. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. Samantala po naman ay binababasura ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang interim release plea ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa prosekusyon, itinuturing na flight risk si Duterte dahil sa hindi nito pagkilala sa kapangyarihan ng korte at sa pahayag ng kanyang pamilya na ang pag-aresto sa kanya ay kidnapping. Sa 15 pahinang dokumento na sinumite noong Hunyo 23, tinututulan ng prosekusyon ang kahilingan ng defense team ni Duterte na siya ay pansamantalang palayain bago ang nakatagdang confirmation of charges hearing sa Setyembre 23, 2025. Iniisa-isa ni ICC Deputy Prosecutor Ma'am Manjeye Nyang ang mga posibleng banta kung palalayain si Duterte, kabilang na ang posibilidad nitong pagtakas, pananakot sa mga witness at magpapatuloy ng krimen kung makabalik siya ng Pilipinas. 774 Balita Ngayon. Hindi tinanggap ng Senate Bills and Index ang resolusyong inihain ni Senador Robin Padilla patungkol sa kahilingan na mapauwi sa Pilipinas si dating Pangulo Rodrigo Duterte mula sa The Hague, Netherlands, kung saan ito kasalukuyang nakakulong. Batay sa Rule 44 ng Rules of the Senate, lahat ng paghahain ng panukalang batas at resolusyon ay kasabay ding matatapos sa pagsasara ng Kongreso. Matatanda ang June 11 nang mag-adjourn sinidiye ang 19th Congress. Dahil dito muling ihahain ni Padilla sa June 30, kasabay
Kasabay na pagsisimula ng 20th Congress ang resolusyon na nagpapahayag ng sense of the Senate para sa agarang repatriation ng dating Pangulo at sa pagpapatuloy na investigasyon na may kaugnayan sa anti-illegal drug campaigns ng nakaraang administrasyon. Nakasaad sa resolusyon na walang Pilipino na nagsilbi ng 34 na taon sa gobyerno ang dapat na ikulong o litisin sa Foreign Tribunal para sa mga kasong nangyari sa Pilipinas. Samantala, House Prosecution Team dismayado sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa summons ng impeachment court. Grace Mariano sa report. Dismayado ang House Prosecution Team na hindi direktang sinagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang writ of summons ng Senate Impeachment Court. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Attorney Antonio Bucoy, sa halip na sagutin ang mga alegasyong nakapaloob sa Articles of Impeachment ay inilihis ng kampo ni VP Sara ang issue. Binanggit ni Attorney Bucoy na tinutukan ng panig ng Vice Presidente sa isinumiti nitong answer ad Cotelam ang procedural issues kung saan iginiit ang pag-dismiss sa impeachment complaint dahil labag umano sa 1-year bar rule. Sabi ni Bucoy ang hakbang ng panig ni VP Duterte ay malayo sa sinasabi nito na magiging bloodbath ang impeachment trial. Expected move. Kung hindi mo kayang sagutin yung factual allegations, you resort to procedure. Hahanapan mo ng ibang, idadivert mo, ililihis mo yung usapin. Yan ho ang nangyari dito. Inilihis ang usapin sa factual allegations of the complaint. Inilihis using procedural issues. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. May 10 minuto pa bago alas 7 ng umaga, ipinagutos po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang agarang pagsira sa mga floating shabu na nasamsam sa iba't ibang bahagi ng karagatan sa bansa sa loob ng 24 oras para hindi na makalabas pa sa merkado. Ayon kay Pangulong Marcos, sa mga nakumpiskang iligal na droga ay sisirain sa isang pasilidad sa Capas Tarlac ngayong araw. Kasama rin anya sa sisirain ng mga expired na gamot alinsunod sa batas. Binigyang din po ng Pangulo ang kahalagahan ng transparency sa proseso mula sa random testing hanggang sa aktual na pagsunog ng mga kontrabando para masigurong tunay ang mga ito at hindi napalitan. This will be brought for destruction to Capas in Tarlac. Ang procedure diyan, ang unang gagawin, itetest ulit, random testing, para matiyak natin na yung ating sisirain, yung susunugin, ay talagang shabu. Kasi kung pinalitan na yan, nailabas na, pag-test na yan, makikita yan na nagbago na yung kanang percentage, kung gaano kalakas yung kung talagang shabu ba. So I would suggest that the press attend that, watch the testing, and you make it transparent para makita ng taong bayan na yung ating ginagawa. Ang mga floating shabu po ay natuklasan ng mga lokal na mangingisda sa karagatan ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan sa magkakaibang araw ngayong Hunyo. Sa balita naman sa labas ng himpilan, 10 bilyong pisong halaga ng shabu na nakuha sa West Philippine Sea, posibleng pakana ng China. Detalye atid po ni Angel Garcia. Angel. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na posibleng ang China ang nasa likod ng 10 bilyong pisong halaga ng shabu na nasabat ng Philippine Navy sa karagatang sakop ng Zambales. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mayroong Chinese markings ang 1.5 na toneladang iligal na droga na kahalintulad sa mga naunang nakumpiskang droga na motoridad. Idinagdag pa nito na may pattern ang mga kontrabando na mayroong Chinese characters na layuning sirain ang kinabukasan ng kabataang Pilipino sa pamamagitan ng pagpapakalat ng droga sa bansa. Matatandang nasabat ng Philippine Navy ang isang fishing vessel na may kargang shabu sa tinatayang 50 hanggang 60 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Arestado sa nasabing operasyon ang ilang Pilipino mangingisda at isang manong Chinese-Malaysian national. Lumalabas sa investigasyon na galing ang droga sa isang mas malaking barko na agad na nakatakas bago maabutan ng mga otoridad. Angel Garcia ng DWWW 774,
your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Pinagsusumite ng Office of the Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM ang lahat ng mga minister, deputy minister at pinuno ng mga opisina at ahensya sa rehiyon ng unqualified courtesy resignation bago o sa June 30, 2025. Sa inilabas na memorandum circular na kasaad na ang kautusan ay bahagi ng hakbang upang mapahusay ang pagbibigay serbisyo sa rehiyon sa pagtatapos ng transition period ng BARM. Tugod din ito sa mga seryoso at matitinding reklamo na kanilang natanggap. Sino mga opisyal na mabigong magsumite ng courtesy resignation sa itinakdang petsa ay may tuturing na otomatikong nagbitiw sa posisyon. Gayunpaman, iniutos pa rin sa lahat ng apektadong opisyal na magpatuloy pa rin sa kanilang pang-araw-araw na tungkulin hanggat wala pang inilalabas na desisyon kung tinanggap ba o hindi ang kanilang courtesy resignation. 774 Balita Ngayon. 6 na minuto na lamang po bago alas 7 ng umaga. Muli magandang umaga Luzon. Magandang umaga Visayas. Magandang umaga Mindanao. At magandang umaga sa mga kababayan po natin nakikinig sa ibang bansa. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Mark Gorosco. At Dargin Olanyo. At si iba pa naglalagab live ang totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, sugatan po ang isang 14 na taong gulang na lalaki matapos masangkot sa isang gulo sa gitna ng selebrasyon ng Wata Wata Festival sa San Juan City. Ayon sa San Juan City Police, 2 grupo ng pawang mga minor de edad ang nagkainitan sa kasagsagan ng basaan. Karamihan sa mga sangkot ay taga-ibang lugar gaya ng Santa Mesa sa Maynila at Mandaluyong. Agad dinala mga sangkot na minor de edad sa City Social Welfare Development Department para sumailalim sa counseling at ipatawag din ng kanilang mga magulang. Ang lalaking nasugatan ay agad namang nilapatan ng lunas. Samantala, inihayag naman ng San Juan City LGU na naging mapayapang selebrasyon kahapon ng Wata Wata Festival na dinaluhan ng tinatayang 10,000 katao. Batay sa Incident Command Center, 18 lamang na minor incidents ang naitala sa kasagsagan ng selebrasyon. Sinabi po ng San Juan City LGU na lahat ng insidente ay narespondihan ng mga otoridad at wala namang naitalang seryosong banta sa kaligtasan ng publiko. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 58 centavos, 66 pesos to 68 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 91 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 35 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto Alamin natin kung results. meron hong nanalo kahapon o kagabi sa bola sa Lotto. Hatid po ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi June 24. 30, 20, 31, 12, 3, at 23. Kung saan walang nakapag-uwi ng 151,270,025 pesos and 60 centavos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 40, 12, 36, 15, 8, at 13. Kung saan wala ding nanalo ng 91,915,425 pesos and 20 centavos na jackpot prize. Habang ang mga numero namang lumabas sa Lotto 642 ay ang 24, 31, 13, 22, 9, at 37. Kung saan wala ring nanalo ng 5,940,000 pesos na premyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat sa iyo, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Mga electric bus malapit na pumasada sa Subic Bay ngayong 2025. Narito po report ni Rose May Miranda. Naghahanda na ang Subic Bay Freeport na ipasada ang Pure Battery Electric Bus o PBEB ngayong taon bilang bahagi ng pagsulong nito tungo sa carbon neutrality. Sinabi ni Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA Chairman at Administrator Eduardo Jose Alinio
na naaayon ang naturang proyekto sa layunin ng ahensya na gawing kauna-unahang carbon neutral economic zone ang naturang Freeport sa bansa. Nakatuon anya ang SBMA na bawasan ang carbon footprint nito na layong maibaba ng 30% ang mga emissions sa 2030 at makamit ang net zero emissions pagsapit ng 2040. Noong 13 ng Mayo ngayong taon nang maihatid ang 10 units ng PBEB sa Subic Bay at sinailalim sa road testing noong 27 ng Mayo kung saan napag-alamang komportable at accessible ito para sa mga taong may kapansanan. Para suportahan ang pag-launch ng PBEB, magtatayo ang FBMA ng mga Fast Electric Vehicle Charging Station o EVC sa motor pool area ng FBMA Maintenance and Transportation Department habang ilulunsad naman sa kahabaan ng Argonaut Highway ang isa pang charging station na donasyon ng Department of Energy. Maliban sa mga EVC, naglaan din ang ahensya ng 10 milyong piso para sa rehabilitasyon ng mga bus stop at terminal, gayon din ang pagpapatayo ng mga bago nito kung saan 8 sa paligid ng Central Business District, 16 sa QB area, 6 sa Theme Park area, 18 sa Biniktikan Housing Area at 10 sa Kalayaan Housing Area. Inaasahang matatapos ang naturang proyekto na ito ng SBMA sa Desyembre ngayong taon. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa Lifestyle News naman, Filipiniana Collection na dinisenyo ni Filipino designer Michael Leyva tampok po sa Expo 2025 sa Osaka, sa Japan. Atid ni Mika Fajardo. Mika. Inilapa sa Expo 2025 Osaka ang all-white Filipina Terno Collection ni Filipino designer Michael Leyva na isa sa pinaka-prestihiyosong cultural convention sa mundo. Pinamagatang perlas ng silanganan, ang collection ay nagpapakita ng reimagined style ng mga tradisyonal na silhouette tulad ng terno at barong na may refined at contemporary flair na naghahatid ng parehong visual impact at isang taus-pusong salaysay. Binibigyan din ng puting kulay ng mga Filipiniana ang kadalisayan at intricate artistry ng Filipino craftsmanship. Ang bawat ensemble ay nilikha gamit ang mga katutubong tela at teknik mula sa pinya at inabel hanggang sa kalyadong na borda na nagpapakita sa paggalang ng taga-disenyo para sa local artisanship. Itinampok din ng isang natatanging grupo ng crop at oversized na barong na ipinares sa isang hand-beaded inabel skirt, isang style na perpektong nakuha ang layunin ng designer na pagsama ng cultural tradisyon sa present-day sophistication. Ang pagtatanghal ay naging mas makabuluhan dahil ito ay nasa Philippine Pavilion sa Expo 2025, ang instrukturang inspirasyon sa paghabi na isang metaphor para sa Filipino identity. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika. Hindi pala sa Osaka, Japan. Sa Osaka, Philippines. Sa Expo pala yun, sa Expo. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa, pumanaw ang legendary music icon na nagpasikat ng mga kantang Beat It, Thriller at Billie Jean. Sino po siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Wednesday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, June 25 taong 2009, nagulantang ang mundo, naglumabas ang balita na pumanaw na sa edad na 50 ang legendary and iconic American singer-songwriter na si Michael Jackson. Ayon sa kanyang personal physician na si Dr. Conrad Murray, natagpuan niya si Jackson na hindi na humihinga at mahina ang pulso sa mismong silid nito sa Holmby Hills sa Los Angeles, California at dinala sa Ronald Reagan UCLA Medical Center, ngunit idineklarang wala ng buhay. Si Michael Jackson ay unang sumikat kasama ang kanyang mga kapatid na sina Jackie, Tito, Jermaine at Marlon o mas kilala bilang The Jackson 5. Kalaunan ay nagsolo sa kanyang music career si Michael Jackson na naging matagumpay ang mga inilabas na album at singles hanggang sa tagurian siya bilang King of Pop. Taong 1972 nang nirelease niya ang kanyang first solo album para sa Motown na may titulong Got to Be There, habang 1982 naman nang nilabas niya ang kanyang iconic studio album na Thriller na bumenta na higit 70 milyong kopya at tumanggap ng maraming award.
Kabilang sa Thriller album ang mismong awitin na Thriller at ang mga kantang Human Nature, The Girl's Mine, Beat It at Billie Jean na naging iconic din maging ang dance moves at nagluklok kay Michael Jackson bilang international phenomenon. At yan natin ka sa inyong music trivia. Ako si Kenny Acosta ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Candy Acosta. Kung titingnan mo, partner, ang buhay ng tao. Alam mo, bilib ako kay Michael Jackson, talagang idol na natin. Oo. Di ba? Alam mo yung story niya, di ba? Yung ginawa niya lahat para mabuhay siya ng napakatagal. Kumbaga, lahat ng pinakamagagaling na doktor. Yes. Di ba? Sa physically, sa mga internal med, di ba? Para lang humaba yung buhay niya. Pero, only God knows eh. Yung pera talaga, anong tawag doon, darling? Ang pera eh, kahit gaano ka pa karaming pera. Di ba? Merong hangganan ng Correct. buhay. Oo. Yung Diyos lang ang nakakaalam. Kaya dapat ito'y maging lesson sa ating lahat. Kahit marami tayong pera, huwag natin kakalimutan ng Diyos. Kasi yun ang ating huling, kumbaga partner sabi nga nila, pag nandun ka na sa banig ng karamdaman, wala ka nang pakialam sa pera. Diba? Ano na lang, isipin mo na lang, gumaling ka, kung hindi man ay mapatawad ka ng Diyos at alam mo yan, partner, pagdating ng panahon, ay ikaw ay makasama doon sa mga nakalista sa libro ng ating buhay. Diba? Walang forever sa buhay na ito. Ganda ng awiting ito. Yan. Gone too soon, mga kaibigan. Okay. Balitang kakaiba. Alamin naman natin ang balitang kakaiba today. Isang puppet. Naimbitahan magbigay ng speech sa graduation ng isang universidad sa Amerika. Balitang kakaiba ni Doc Justin. Doc, magandang umaga sa iyo. Yes, good morning, Joel at Terlin. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Apo. Isang paboritong karakter mula sa Muppets na si Kermit the Frog ang inimbitahan na magbigay ng keynote speech sa University of Maryland Class of 2025. Si Kermit the Frog ay isang sikat na puppet character mula sa Muppets na nilikha ni Jim Henson at nakilala bilang simbolo ng pagiging nakakatawa, mabait at pagkakaroon ng paboritong pananaw sa or positibong pananaw sa buhay. Sa harap ng daan-daang bagong graduates, ilan sa naging mensahe nito ay ang finding your people, taking the leap at making connection. Sinabi rin ni Kermit na sa halip man tapak ng tao para umangat, ay mas magandang abutin ang kamay ng iyong kapwa upang sabay-sabay kayong magtagumpay. Hindi naman bago sa University of Maryland ang presensya ni Kermit dahil ang creator nito na si Jim Henson ay nagtapos sa naturang universidad noong 1960. Mayroon ding estatwa sina Henson at Kermit sa campus bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa sining at kultura. Ayun, kahit sino man yung marap yan, puppet man yan, ang importante ang mensahe na inspire sa ating mga graduates. Okay? Okay. Masarap kaya maging speaker ng graduation kasi talagang may share mo yung mga experiences mo rin at mga practices, best practices mo. Okay? Okay. Yan ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin, gas out na ako. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Doc Justin. At yan po ang kabuuan ng ating balitanging araw na ito ng Miyerkules, June 25, 2024. Muli, ang ating pinag-usapan ho ngayon ay ito hong maingay-ingay na naman hong mga balita at patot sa dahan. Kung ngayon kayo ay tatanungin. Oo. Ayan po, ating katanungan sa tambalang BBM Sara noong 2022. Sino po ang mas nakinabang at sino ang nalugi at bakit? Maraming salamat po, kami ho yung mga naging tagapagbalita. Nerlin Olanyo. Ako naman, Joel Malasakin, Matt Gorosmet. Ito po ang 774 Balita Ngayon. Oras sa buong kapuluan, alas 7:07 na po ng umaga. 774 Balita Ngayon.